Pisces. Hello my dear Pisces, mabilisan na intro lamang po tayo. Hello my dear Pisces, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 9, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan nyo po na kunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings. Thank you very much. Hayaan nyo rin po ako na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan nyo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, so let's go na tayo my dear Pisces. Tingnan natin kung anong meron ngayong araw na ito. Okay. Cut na natin into 3. 8 cards in total. Isang base card, isang clarification card. In short, partner tayo my dear, okay? First card mo ay the 6 of Pentacles, base card. Clarification niya is the 8 of Cups, okay? So, ang 6 of Cups ay 6 of Pentacles is a very generous my dear na card, okay? So, ibig sabihin is more on giving, sharing, pagiging active sa mga tao, sa paligid, bilang base card mo ito my dear. So, ito yung current na nangyayari na eksena. So, possible na baka you are very helpful, gusto mo, inaayos mo yung mga problema ng mga tao, you're trying to balance, so on and so forth, lalo na sa usapin ng pinansyal. Baka madali kang maawa, kasi kung makikita mo sa card natin, meron tayo ditong mga kapuspalad or nangangailangan talaga sa buhay. Hindi naman as in talagang ganyan, pero posibleng maraming mga pinagdadaanan talaga sa buhay, no? Pwede naman na ganon. Pero meron ka kasing 8 of Cups. So, ang nangyayari dito, my dear, it's more on detachment, no? Yung para bang di ko alam kung ano nangyari lately, baka na-take advantage ka or something, pero to the point, my dear, na tumatalikod ka sa emotion from, alam mo yung parang madali ka sigurong mahabag, madali kang maawa, madali kang maniwala, yung mga ganun, my dear. To the point na umaalis ka sa energy ng Cups, possible na naglalagay ka ng limitation and boundaries, okay? Pagdating sa usapin ng pinansyal. Possible din, my dear, na baka merong mga tao na you've been very accessible sa kanila. Yung typical ba na isang tawag lang, nandiyan ka na kaagad. Pag nangailangan ng tulong, nandiyan ka kaagad. Pero this time, parang nagkakaroon ng change. Nagkakaroon ng pagbabago, my dear. Lalo na sa energy ng 6 of Pentacles. Hindi na ito yung nangyayari. Nagiging mas maingat ka sa pagre-release ng pera. Okay? And at the same time, yung energy mo sa usapin ng financial, for example, meron kang mga gagawin or meron kang mga uumpisahan, kung ano man yan, kung noon, punong-puno ka ng pag-aalinlangan, this time, buo na yung loob mo na gagawin ko na ito. And possible na isa doon, my dear, is yung pagkakat ng, paano ko ba i-describe to? Sustento, pagtulong, or pagiging accessible, yung ganon. No, you will be cutting it. Ang nagdala ng energy na yon is si 8 of Cups. Next card is the Devil card. Possible nga talaga
na meron nga talagang nag-take advantage sa'yo. We have here the energy of the Four of Pentacles, okay? Hindi ko gusto yung energy nito kasi ang Four of Pentacles is stuck, no? Stuck ka sa isang sitwasyon. And possible na teka ha, meron ka ditong energy ng Eight of Cups, detachment. So, hindi to magiging madali. Kasi, possible, my dear, na dito sa Six of Pentacles, kung sino man to na tinutulungan mo, minahal mo, whatever, my dear, ayoko mag-focus lang sa pera. Kasi hindi lang naman pera, my dear, ang kaya nating ibigay. Okay? Yung time, yung oras, 'di ba? Kaya nating ibigay yan. Pero, there's a tendency, maybe you are dealing with a devil. Okay? With a devil. And hindi to madali para sa'yo kasi baka mahal mo yung tao na yan o maybe you really care sa tao na yan, ganon. So, hindi to madali. Hindi to magiging madali sa'yo, my dear, o hindi to easy. Pero sa tingin mo kasi siguro, ito yung tamang gawin. Yung para bang, ayoko sabihin na ikat, kasi wala naman tayong death card dito. It's more on parang hindi maging emotionally attached. Yung hindi ka na naaawa, yung parang hinahayaan mo siya na i-resolve niya yung problema niya, yung ganon, yung harapin niya yung consequence ng kanyang mga action, yung you're letting, kung sino man tong tao na to, my dear, you're letting this person, he or she, face yung consequence ng kanyang mga action. Yun na nakukuha ko. Hindi to magiging madali sa'yo. Pero kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi mo gusto or may devilish na energy, for example, you are in a relationship, you are in sa friendship, you are sa connection, anything na may kinalaman sa connection, nakukuha ko dito, my dear, na you will be getting out from that situation. Aalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Okay? Buo na yung loob mo na aalis ka. Okay? Hindi ko pa siya makukonsider as cut na 100% kasi nararamdaman ko pa, my dear, yung connection. Ibig sabihin yung invisible line sa inyong dalawa. Ginagawa mo lang to kasi una, possible na gusto mong matuto yung tao na yun sa kung ano man yung consequence ng kanyang action. Yung ganon, gusto mo siyang matuto, in short. And at the same time, possible na nararamdaman mo rin, my dear, na baka natitake advantage ka. Sabi ko nga, my dear, sa energy ng Six of Pentacles, probably ikaw yung tao na isang tawag lang sa'yo, nandyan ka na kaagad, 'di ba? Isang paawa lang sa'yo, konting kwento lang na medyo nakakahabag, talagang 'di ba? Antig ka na talaga and hindi mo talaga mapigilan talaga, my dear, na tumulong, makinig, 'di ba? Yung makisimpatya or whatever. Pero yeah, hindi magiging madali sa iyo tong buong process na to. Pero ang kagandahan dito, my dear, is buo na yung pasya mo na you will detach. You will try to emotionally detach, no? It's more on emotion yun, detach eh. Hindi siya yung typical na parang hiwalay talaga. It's more on the emotion. I hope nagigets mo yung ibig ko sabihin kasi ang hirap i-describe yung kanyang energy. Okay? Let me see. The Ace of Swords, energy ng sacrifice, and the Two of Swords. Matagal na tong bumabagabag sa isipan mo, my dear. Matagal na tong gumugulo sa'yo. Pero sabi ko nga, you are decided. Thank you sa energy ng ating Eight of Cups. You are finally decided na yes, kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Maski mabigat, kahit mahirap, kinakailangan mo nang gawin kung ano tong action na to. Lamang na energy, my dear, is gusto mo na maging responsible. Parang ganun, maging responsable ang mga tao sa kanilang action. Na hindi ka laging nandiyan, na hindi ka laging natatakbuhan, hindi ka laging accessible, hindi ka laging available. Okay, yun na nakukuha ko dito. And yeah, hindi ko siya, paano ko ba papaliwanag to? Kasi hindi talaga siya ending, na as in like lalayuan mo tong tao na to kasi nandoon pa rin talaga yung invisible string.
Pero I think parang kinokontrol mo lang yung emotion mo dito na hindi ka laging accessible sa tao na to. Yun ang pinakamaganda siguro na explanation doon. Kasi yung energy niya is parang nahati na maghihiwalay pero nandun pa rin kasi. Like nandun pa rin talaga yung attachment. So siguro dahil mahal mo, okay? Let me see. Next card is the energy of the Justice card. Justice card. Karma. Karma, karma, karma. May mga pinapaubaya ka dito, my dear, kay Justice card. Like, ang sinasabi dito is, may araw ka rin. Yun ang nakukuha ko dito. Okay. For some of you, kung na-take advantage kayo or naloko kayo lately ng kahit anong energy, okay, may kinalaman sa usapin ng pera, sa energy ng Justice card, pinapaubaya mo siya, my dear. Like, may araw ka rin. The Two of Pentacles, okay? So, parang sinasabi mo dito na, yeah, darating din yung araw mo, something like that. Yun ang nakukuha ko dito. Like, ang kagandahan dito, my dear, is like, you believe on the karma na what goes around comes around. Yun ang kagandahan dun, my dear. Dahil naniniwala ka sa usapin ng karma, yung energy mo, my dear, na nilalaan mo para magalit, mamuhi, mapuot, or kung ano man, my dear, dito sa tao na to na possible na tinake advantage ka sa combination ng Devil at saka ng Four of Pentacles, is binapaubaya mo sa karma. Okay? And you are cutting it emotionally. Okay? Like, kinakat mo siya emotionally. Sa usapin ng pinansyal, this is the positive na energy na makakaalis ka dyan sa current na situation mo, my dear, by taking this action. Dahil gagawin mo nga to, my dear, na parang tatalikod ka na, magiging maayos na yung lahat. Yun ang nakukuha ko dyan. Bottom deck of the card is the energy of the Five of Wands. May tension akong nakukuha dito, my dear. Okay? Strength card. Yes. May something na nangyayari dito, my dear. Parang may tension, pero hindi siya as in like literal na may tension akong nakukuha dito, pero is more on silent na tension na nangyayari. Okay, may tension akong nakukuha over here. Yeah. I think you have all the right para magalit, my dear, pero mas pipiliin mo na manahimik at una ipaubaya na lang sa karma kung ano man yung marireceive nitong tao na to. Pero you have all the right para magalit. You have all the right sa energy ng Five of Wands, okay? Maybe somebody is na-take advantage ka or tinitrigger ka or something, okay? Or maybe somebody is doing devilish na activities, hindi mo nagugustuhan, pangit na activities, ganyan. And nagugustuhan ko yung approach mo dito, my dear, kasi nagpapakakalmado ka. Mas pinipili mong lumayo, mas pinipili mong manahimik, mas pinipili mo na ipaubaya sa ating buong may kapal kung ano man yung kahihinatnan. Lalo na kung merong involved na tao, no? Kung ano yung kahihinatnan nito. Like, sabi ko nga, meron kang karapatan para magalit, magwala, kung ano man yung gusto mong gawin, pero hindi mo gagawin yon. Hindi mo ibababa yung sarili mo, my dear, okay? It's just like cutting the emotional connection. Yes, hindi to magiging madali, pero ikakat mo yung emotional connection, okay? And kung meron lalo na kung meron mang mga tao na parang binablock yung usapin ng pinansyal mo, brush off mo na lang yun. Like, you will be just brushing it off, ibabrush off mo na lang siya, and then, diba, life must go on na lang sa'yo. Kasi may tension talagang nangyayari dito, my dear. Possible na baka meron mga tao na niloloko ka na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. May devil card ka over here. Pero you will not be wasting your time na magwala, magalit. Yes, naiinis ka, pero mag-walk out ka na lang, tatalikuran mo na lang to, my dear, and papaubaya mo na lang sa ating buong may kapal yung karma ng tao na ito, okay? And if just in case meron ka mang ginagawa na pamamaraan or way para maayos yung usapin ng pinansyal,
pinapaubaya mo rin yun, my dear, sa ating buong may kapal kung ano yung magiging outcome niya. Basta ang sinasabi mo lang dito, my dear, sa reading natin is you are willing to do the work, okay, para maayos yung isang bagay, and pinapaubaya mo na lang sa ating buong may kapal kung ano yung magiging result or magiging outcome. 'Di ba ang ganda? 'Di ba very very nice yung energy, hindi siya masyadong pressure. And saludo ako sa iyo, my dear, kasi maski ginagawang ka ng hindi maganda, 'di ba? Nagagawa mo pa rin maging kalmado, okay? Kasi yung iba diyan, 'di ba? Hindi kayang gawin 'yan, okay? So my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 19, 2026. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.